Madalas na marinig natin na wag na daw tayo makipagdiskusyon o makipag-argue tungkol sa ating pananampalataya. Mag-share na lang daw tayo ng gospel. Tama ba ang ganitong pananaw? Mali bang makipagtalo para sa ating pananampalataya? Dapat ba na magbahagi lang tayo ng mabuting balita sa mga tao sa halip na makipagtalo sa kanila? Dagdag pa dito, kapansin-pansin sa mga diskusyon pagdating sa theology na usong-uso ang banatan o pagtawag ng false teachers at heretics sa mga katunggali. Tama ba ang ganitong approach sa pagtatanggol sa ating pananampalataya? Yan ang ating tatalakayin dito sa Expositors Edition, where we preach the Word in all its simplicity, in all its practicality, in all its authority. Ako po si Pastor Eric Cortez. Madalas ko pa rin makita sa Facebook ang picture kung saan makikita na may kinakaladkad ang Panginoong Hesus na isang lalaki. May hawak na Biblia ang lalaki at mukha itong galit. Sa larawang ito, pinagsasabihan ng Panginoon ng lalaki na I called you to win souls, not to win arguments. Lumalabas na patama ito sa mga mahilig makipagtalo sa halip na magbahagi ng magandang balita sa mga tao. Ang ganitong mga Facebook posts ay self-defeating. That is, it contradicts itself, self-defeating. It is because it is actually presenting an argument and it is trying to win us to its argument. Dagdag pa dito, ang tawag sa ganitong mga argumento ay the fallacy of false dilemma o false dichotomy. Ang fallacy ay maling argumento. Ayon sa Logical Fallacy website, false dilemma or false dichotomy is a formal fallacy based on an either-or type of argument. Two choices are presented when more might exist, and the claim is made that one is false and one is true, or one is acceptable and the other is not. Ito ang paglalahad ng dalawang pagpipilian na para bang wala na tayong ibang pagpipilian. Ito ay sa kabila na may iba pang choices bukod sa ipinahayag ng ganitong argumento. Pinapalabas pa sa fallacy of false dichotomy na sa dalawang pagpipilian, isa lang sa kanilang tama at ang isa ay mali. Ang isa ay katanggap-tanggap at ang isa ay hindi katanggap-tanggap. Maari naman na pareho silang tama o pareho silang mali. Pareho silang katanggap-tanggap o pareho silang hindi katanggap-tanggap. Kaya nga mali ang ganitong argumento. Hindi tama na sabihin na God called us to win souls and not to win arguments. Ayon sa Merriam and Webster Online Dictionary, isa sa kahulugan ng salitang argument ay an angry quarrel or disagreement. In fairness, baka ito yung tinutukoy ng Facebook post. Subalit,
Hindi lamang yun ang kahulugan ng argument. Ganito pa ang ibang kahulugan nito. The act or process of arguing, reasoning, or discussing or argumentation. A coherent series of reasons, statements, or facts intended to support or establish a point of view. A reason given for or against a matter under discussion. At a form of rhetorical expression intended to convince or persuade. Mapapansin na iisa lang ang negative na kahulugan ng argument sa dictionary at mas marami pa ang kahulugan na positive. Kaya hindi dapat na palaging negative ang ating connotation sa salitang argument. Totoo na sinabi sa 2 Timothy chapter 2 verse 23, babasahin ko sa Magandang Balita Biblia, iwasan mo ang mga hangal at walang kabuluhang pakikipagtalo, sapagkat alam mo namang nauuwi lang yan sa mga pag-aaway. Pansinin natin na ang pinagbabawal talaga ay ang mga hangal at walang kabuluhang pagtatalo na nauuwi lamang sa mga pag-aaway. Pero hindi naman talaga pinagbabawal ang pakikipagtalo. Ang itinutuwid ni Pablo ay ang pag-uugali ng nakikipagtalo. Kaya nga, ganito ang ating mababasa sa verse 25. Mahinahon niyang itinutuwid ang mga sumasalungat sa kanya. Baka sakaling sila'y bigyan ng Diyos ng pagkakataong magsisit, tumalikod sa kanilang mga kasalanan at malaman nila ang katotohanan. Hangal at walang kabuluhan ang pakikipagtalo kung ito ay nauuwi sa pakikipag-away lamang. Subalit makabuluhan at may karunungan ang pakikipagtalo kung mahinahon ang pagtutuwid sa mga sumasalungat. Maaring ito pa ang gamitin ng Panginoon upang magbalik loob sa Kanya ang mga tao nagkakasala matapos malaman ang katotohanan. Sabihin na natin na itinutuwid lamang ng Facebook post ang mga nakikipag-away sa pakikipagtalo. Subalit lumalabas na pati ang maayos na pakikipagtalo o pangangatwiran ay minamasama nito. Kaya may puwang pa rin ang pakikipagtalo sa pagbabahagi ng magandang balita ng kaligtasan. Hindi natin kailangang mamili kung alin ang ating gagawin. Kung tayo ay makikipagtalo o kung tayo ay magbabahagi ng magandang balita. Sapagkat may pagkakataon na kailangan nating makipagpaliwanagan sa ating pagbabahagi ng Ebanghelyo. Ang mga sinaunang mananampalataya ay nakipagtalo o nagpahayag ng pangangatwiran. Katulad halimbawa ni Esteban sa Acts chapter 16 verses 9 to 10. Minsan, nakipagtalo sa kanya ang ilang kasapi sa sinagoga ng mga pinalaya na binubuo ng mga Hudyong taga Cyrene, Alejandria, Cilicia at Asia. Ngunit hindi nila kayang salungatin ang karunungang kaloob ng Espiritu kay Esteban. Pansinin natin, nakipagtalo si Esteban. Ganon din ang ginawa ni Apostol Pablo. Ayon sa Acts chapter 17 verses 16 to 18, habang sina Silas at Timoteo'y hinihintay ni Pablo sa Atenas, napansin niyang puno ng mga Diyos-Diyosa ng lunsod, kaya't nabagabag ang kanyang espiritu. Kaya't nakipagpaliwanagan siya sa loob ng mga sinagoga roon, sa mga Hudyo at sa mga Hintil na sumasamba sa Diyos,
at sa sino mang makatagpo niya sa liwasang bayan araw-araw. Nakipagpaliwanagan siya. Nakipagtalo rin sa kanya ang ilang mga pilosopong Griego na mga Epikureo at Estoiko. Nakipagtalo rin sa kanya. Pansinin na para sa sumulat ng aklat ng mga gawa, ang pakikipagtalo ay kapareho ng pakikipagpaliwanagan. Hindi naman po natin sinasabi na maghamon o magharap tayo ng away. Hindi na natin kontrolado ang magiging reaksyon ng kausap natin. Maaring makipag-away sila sa atin. Subalit, hindi natin kinakailangan na patulan sila. Kailangan na tayo ay manatiling mahinahon at maayos mga tuwiran. Kaya itigil na natin ang pagsishare sa Facebook ng post na God called us to win souls and not to win arguments. Kakaroon tuloy ng maling intindi ang mga tao pagdating sa pakikipagtalo o pagpapaliwanag. Kaya tuloy, napaparatangan tayo mga mananampalataya na wala sa tamang pag-iisip o mga panatiko sapagkat hindi natin ipinapaliwanag ang ating pananampalataya. Ito ay paglabag pa sa iniutos sa atin sa 1 Peter chapter 3 verse 15. Igalang ninyo si Kristo mula sa inyong puso bilang Panginoon. Lagi kayong maging handang sumagot sa sino mang humihingi ng paliwanag sa inyo tungkol sa pag-asang nasa inyo. Mga kapatid, kailangan natin magpaliwanag patungkol sa ating pag-asa at pananampalataya sa Panginoon. Bago tayo magpatuloy sa ating pagtalakay sa tamang pakikipagdiskusyon sa pananampalataya, kung napagpapala tayo sa ating mga natututunan dito sa Expositors Edition, maari po bang pakisuyo na paki-like at paki-share ang ating mga episodes sa ating pong YouTube channel. At para wala po tayong ma-miss na anumang episode ng Expositors Edition, just click the subscribe button and hit the notification bell. Balik tayo sa ating pagtalakay. Hindi tayo sang-ayon sa madalas na i-post sa Facebook kung saan sinasabi umano ng Panginoong Hesus na I called you to win souls and not to win arguments. Subalit, lumalabas na hindi ito talaga sasabihin ng Panginoong Hesus. Sapagkat ang Panginoon mismo ay nakipagtalo o nakipagpaliwanagan sa kanyang mga kaaway. Ayon kay Dr. Juan Valdez ng Reasons for Hope website sa kanyang article na Jesus, the Master of Critical Thinking, it is easy to overlook Jesus, the thinker. Much has been written on Jesus the Redeemer, Jesus the Healer, Jesus the Miracle Worker, Jesus the Messiah, Jesus the Lord, etc. But the topic of Jesus as the greatest thinker of all time doesn't seem to get as much attention. Understanding Jesus, the thinker, and his use of powerful arguments can turn out to be invaluable in today's hostile world. The Gospels dedicate an enormous amount of time and space describing how Jesus engaged the arguments and responded to the attacks that were launched against his truth claims. In doing so, Jesus engaged in a reasoned defense of the faith using critical thinking as one of his primary tools. Totoo na hindi habol ng Panginoon na makipag-away.
Subalit, ipinakita niya na maaari tayong makipagtalo na hindi nakikipag-away. Ang kanyang layunin sa pakikipagtalo is actually to win souls. He wins arguments to win souls. He wins arguments to win souls. Hindi niya target na manalo lang sa anumang pagtatalo. Dapat ganun din ang ating layunin. Ayon kay Dallas Willard sa kanyang article na Jesus the Logician mula sa Christian Scholars Review, Jesus' aim in utilizing logic is not to win battles, but to achieve understanding or insight in his hearers. He does not try to make everything so explicit that the conclusion is forced down the throat of the hearer. Rather, he presents matters in such a way that those who wish to know can find their way to, can come to, the appropriate conclusion as something they have discovered, whether or not it is something they particularly care for. May isang pagkakataon na ayon sa Matthew chapter 22 verse 15, babasahin ko sa Magandang Balita Biblia, nag-usap-usap ang mga kaaway ng Panginoong Hesus kung paano nila mahuhuli si Jesus sa kanyang pananalita. Kaya ayon sa verse 17, tinanong nila ang Panginoon, ano po ang palagay ninyo? Naaayon ba sa kautusan na magbayad ng buwis sa emperador o hindi? Tinatangka nila na bitagin ang Panginoon, hulihin sa kanyang pananalita. Kapag sinabi niya na magbayad ng buwis, magagalit ang mga Hudyo. Kapag sinabi niya na huwag magbayad, huhulihin siya ng mga sundalong Romano at kakasuhan siya ng rebelyon. Ang argumento na ginamit ng mga kaaway ng Panginoon ay ang tinatawag na fallacy of false dichotomy. Ang fallacy ay isang maling argumento. Pinapalabas ng fallacy of false dichotomy na dalawa lang ang ating pagpipilian at wala na daw tayong ibang choices. Ang sabi nga ni Valdez, the argument presents two alternatives as if they were the only options, and responding with either option gets you in trouble. By the way, kung inyong mapapansin, gumagamit din ng fallacy of false dichotomy ang pagpo-post sa Facebook na itinuturo daw ng Panginoon na He called us to win souls and not to win arguments. Subalit, hindi nagpabitag ang Panginoon sa ganitong maling argumento. Kaya hindi rin tayo dapat magpabitag. Ganito ang kanyang isinagot sa verses 18 to 21. Alam ni Jesus ang kanilang masamang layunin, kaya't sinabi niya, kayong mga mapagkunwari, bakit binibitag ninyo ako? Ipakita nyo sa akin ang isang salaping pambayad sa buwis at ipinakita nga nila ang isang salaping pilak. Kaninong larawan at pangalan ang nakaukit diyan? Tanong ni Jesus. Sa emperador po, tugon nila. Kaya't sinabi niya sa kanila, kung gayon, ibigay nyo sa emperador ang para sa kanya at sa Diyos ang para sa Diyos. Ipinakita ng Panginoon na hindi lang dalawa ang ating pagpipilian. Kung magbabayad ba ng buwis o hindi. Ang sabi nga ni Valdez, if Jesus answered that it was lawful, then he was recognizing that Caesar was a higher authority than he was. If Jesus answered no, then he would be declaring himself an enemy of Caesar.
However, they never anticipated Jesus' response. Jesus presented a third alternative. Tandaan ninyo, sa fallacy of false dichotomy, dalawang alternatives lang ang ibinibigay sa atin. But Jesus presented a third alternative. Render therefore unto Caesar the things which are Caesar's, and unto God the things that are God's. Kaya hindi maaring ituro ng Panginoon na iwasan na natin ang pakikipagtalo o pakikipagpaliwanagan patungkol sa ating pananampalataya. Totoo nga na ganito ang sinabi sa 2 Timothy chapter 2 verse 14. Ipaalala mo sa kanila ang mga bagay na ito at pagbilinan mo sila sa pangalan ng Diyos na iwasan nila ang mga pagtatalo tungkol sa mga salita na walang kabuluhan at walang ibinubungang mabuti. Sa halip, ito'y nagpapahamak lamang sa mga nakikinig. Ang dapat na iwasan natin ay ang mga pagtatalo na walang kabuluhan at walang ibinubungang mabuti na ikakapahamak lamang ng mga nakikinig. Iwasan natin ang mga pakikipagtalo na ang layon lamang ay ipakita kung sino ang mas magaling makipagtalo o sabi nga ng mga matatanda, pasintabi, pataasan lang daw ng ihi. Subalit, tandaan natin, may pagkakataon na kailangan nating makipagtalo o makipagpaliwanagan sa ating pagpapahayag ng magandang balita. Ayon kina Norman Geisler at Patrick Zuckeran sa kanilang aklat na The Apologetics of Jesus, A Caring Approach to Dealing with Doubters, since reason and logical arguments were a part of Jesus' defense, the apologist and all Christians today should make this an area of study as they engage in the battle of ideas. The mission of transforming lives and bringing people to faith in Christ does not come by moving people emotionally. God does not bypass the mind to speak to the heart. Logic and well-reasoned arguments are required to refute false beliefs and turn people in the direction of truth. Bago tayo magpatuloy sa ating pagtalakay patungkol sa tamang pakikipagdiskusyon, maliban pa sa aming YouTube channel, ang Expositors Edition ay napapakinggan din sa FEBC Bicol, sa CARE 104.3 D-Way FM sa Bicol at sa FEBC Zamboanga sa 1116 DXAS, Your Community Radio sa Zamboanga, Basilan, Sulu at Tawi-Tawi. Balik po tayo sa ating pagtalakay. Tama nga ba na i-call out na mga false teachers o mga heretics ang mga kadiskusyon natin patungkol sa theology? Yan ang ating patuloy na tatalakayin dito sa Expositors Edition. Kadalasan, sa mga online discussions sa Facebook, kapansin-pansin na toxic na o nagkakainitan na, lalo na kapag doktrina ang pinag-uusapan. Nagkakabatuhan pa nga ng mga akusasyon kung saan nagkakatawagan na ng heretic o bulaang guro ang mga magkatunggali. At may mga pagkakataon pa na kung titingnan natin kung sino-sino ang nag-aaway, nakakalungkot na makita na kapwa Kristiyano
pala sila. I see a disturbing trend nowadays where many Christians tend to be trigger happy in labeling fellow believers as heretics. Ikinakatwiran nila na ipinaglalaban lamang nila ang katotohanan. Para sa kanila, pagpapakita ng katapangan ang kanilang ginagawang pagbanat sa mga nakakatalo nila. Sang-ayon naman po tayo na i-expose ang mga maling katuruan. Isa ito sa mga kapaki-pakinabang na paggamit ng salita ng Diyos. Ayon sa 2 Timothy chapter 3 verses 16 to 17, babasahin ko sa Magandang Balita Biblia, ang lahat ng kasulatan ay kinasihan ng Diyos at kapaki-pakinabang sa pagtuturo ng katotohanan, sa pagsaway sa kamalian, sa pagtutuwid sa likong gawain, at sa pagsasanay para sa matuwid na pamumuhay upang ang lingkod ng Diyos ay maging ganap at handa sa lahat ng mabubuting gawain. Pansinin natin na isa sa mga dahilan kaya ibinigay ng Diyos ang kanyang salita ay para sa pagsaway sa kamalian. Pagsaway sa kamalian. Isa sa tungkulin ng mga pastor ay turuan ang mga mananampalataya upang ayon sa Ephesians chapter 4 verse 14, nang sa gayon, hindi na tayo magiging tulad sa mga batang madaling matangay ng sari-saring aral. Hindi na tayo maililigaw ng mga taong ang hangad ay dalhin tayo sa kamalian sa pamamagitan ng kanilang katusuhan at panlilinlang. Talaga namang dapat na sawayin natin ang mga maling katuruan sa pamamagitan ng salita ng Diyos. Subalit, ang concern natin ay kung paano ang ginagawang paglalantad sa mga inaakusahang nagtuturo ng mga maling katuruan. Hindi muna natin pag-uusapan kung talaga nga bang mali ang mga katuruang inilalantad. Muli, inuulit ko na talaga namang dapat na itama ang mga maling katuruan. Sa pagkakataong ito, ang gusto ko munang pag-usapan ay kung paano natin ginagawa ang pagsaway sa mga maling aral. Gaya ng aking sinabi, isa sa mga gamit ng Biblia ay ang pagsaway sa kamalian. Ngunit hindi lang ito ang silbi ng salita ng Diyos. Balikan natin ang 2 Timothy chapter 3 verse 16. Sinasabi dito na magagamit o kapaki-pakinabang ang salita ng Diyos sa pagtuturo ng katotohanan, sa pagsaway sa kamalian, sa pagtutuwid sa likong gawain, at sa pagsasanay para sa matuwid na pamumuhay. Makikita natin na hindi lamang inilalantad ng Biblia kung ano ang mali, yung tinutukoy sa pagsaway sa kamalian, kundi magagamit din ang Biblia sa pagtuturo ng katotohanan o sa paglalahad kung ano ang tama. Ngunit, hindi nagtatapos doon. Sinabi din na ang Biblia ay kapaki-pakinabang sa pagtutuwid sa likong gawain o sa pagtuturo paano magiging tama. Ito rin ay magagamit sa pagsasanay para sa matuwid na pamumuhay o sa pagtuturo paano mananatiling tama. Kaya ang Biblia ay dapat gamitin sa pagtuturo kung ano ang tama, kung ano ang mali, kung paano magiging tama, at kung paano
mananatiling tama. The Bible should be used to teach what is right, what is wrong, how to be right, and how to remain right. Hindi sapat na maglantad lang tayo ng mga maling aral. Kailangang ituro din natin kung ano ang mga tamang aral. Isa sa magandang gawin ay ang ituro sa mga mananampalataya ang statement of faith o saligang pananampalataya ng iglesia na kanilang kinabibilangan. Hindi dapat na makilala lang tayo sa kung ano ang kinukontra natin. Dapat din tayo makilala sa kung ano ang ating mga pinaninindigang mga katuruan. We should be known not only for what we are against, but for what we are for. At hindi magtatapos doon. Kailangan nating i-equip o turuan kung paano magiging tama ang ating mga itinuturo. Isa sa mga pwede nating gawin dito ay sanayin ang mga mananampalataya sa kung paano uunawain ang Biblia. Dapat malaman ng mga Kristiyano hindi lang kung ano ang ating mga pinaniniwalaan, kundi dapat din nilang malaman kung bakit natin ito pinaniniwalaan. Believers should know not only what we believe, but why we believe it. Maganda ring ituro ang tinatawag na theological method o ang proseso ng pagkakabuo ng mga doktrina. Para hindi lang sila tumalon-talon, magtinikling sa Biblia o magtahi-tahi ng mga talata ng Biblia kahit hindi naman talaga sila magkakadugtong o magkakaiba naman sila ng context. Dapat matuto din sila na makita ang kabuuang itinuturo ng salita ng Diyos tungkol sa paksang kanilang pinag-aaralan. Dito magagawa natin ang pagsasanay para sa matuwid na pamumuhay o matitrain sila kung paano mananatiling tama. Kapag ganoon ang ating ginawa, tunay na magiging kapaki-pakinabang ang Biblia sa ating pananampalataya at sa ating pamumuhay. Sa pamamagitan ng paggamit sa Biblia sa talagang dapat na paraan nito, magiging discerning talaga, discerning o mapanuri ang mga mananampalataya. Hindi lang sila magiging mapunahin o kritikal. Ayon nga sa 1 Thessalonians chapter 5 verses 21 to 22, suriin ninyo ang lahat ng bagay at panghawakan ng mabuti. Lumayo kayo sa lahat ng uri ng kasamaan. Kasama naman talaga ang paglayo sa mga maling aral sa lahat ng uri ng kasamaan. Subalit pansinin natin na matapos ang pagsusuri, dapat na ang mananampalataya ay panghawakan ang mabuti. Hindi kasi automatic na dahil lumayo tayo sa maling aral, mapupunta na tayo sa tamang aral. Kapag kasi hindi itinuro ko ano ang mabuti, baka mapunta lang ang Kristiyano mula sa isang maling aral patungo sa iba namang maling aral. Dapat ilantad kung ano ang mali upang ito ay ating malayuan. Subalit, dapat na may turo din kung ano ang tama upang ito ay ating mapanghawakan. Gaya ng aking sinabi, we should be known not only for the teachings we are against, but also for the teaching that we stand for. Hindi uubra na kontra lang tayo ng kontra sa mga maling aral. Kailangan din na tayo ay kapit na kapit sa mga tamang aral. We should not only
expose error. We should also express the truth. Bago tayo magpatuloy sa ating pagtalakay patungkol sa pagko-call out sa mga tingin natin ay mali ang itinuturo, kamakailan ay nag-facilitate ng isang online class ang inyong lingkod kasama ang mga kapatiran sa Qatar. Isa sa mga itinanong ay kung applicable pa ba sa atin ang mga utos ng lumang tipan patungkol sa pagbibigay ng ikapo o tithes. Narito po ang ating naging kasagutan. Pastor, good evening. Question po. Is 10% also a command to us today? As more of our churches do in Malachi 3:10, or grace giving in 2 Corinthians chapter 89 to give cheerfully and give what you should decide from your heart. Thank you for sa enlightenment. Alam nyo, kung you will follow yung tithes talaga, it's not just 10%. It's 23%. Yes, Sister Daisy. Kulang pa binibigay mo. 20 lang siya. Hindi, kasi kaya naman 23%, festival tithe, Levites tithe, at saka poor man's tithe. Yung Levites tithe, yun ay tulong nila sa mga nagsiserve sa temple. Festival tithe to finance yung kanilang mga festivals like Pentecost, yung mga expenses doon. Tapos, yung poor man's tithe was given once every 3 years. So if you look at it, 23. That's why some people are arguing that it's a form of taxation. Kaya sinasabi nila, hindi para sa atin yun. Kasi taxation yun sa Israel. Maybe. Pero, isa rin mapapansin natin, di ba, when we did our series on giving, I also explained na the Jews have a certain lifestyle na they're being taught by God to be generous. Other than the tithes. Meron sila, alam ba, meron kang field, you're harvesting wheat. Hindi nila sinasagad. They don't cut everything. They live dun sa mga fringes, sa mga gilid-gilid. Bakit? For the poor. Tapos, kapag mababase sa Ruth, kapag nag-harvest na sila, pag binalaglag, di nila dadamputin for the widows. At hindi pa natin pinag-uusapan yung mga offering nila, free will offering, first fruit, di ba? Ngayon, one way to apply that is to follow it strictly. 23%. Naku, tithes pa nga lang, debate na, magka-23% pa. Doon sa tithes, no, pag tinignan natin, ang ibig sabihin lang nun, the Lord was teaching them generosity. In fact, kahit na may amount na binanggit, ang pinaka nasa likod pa rin nun, you're giving out of a generous heart. So, yung grace giving, not necessarily walang structure. Ang issue, whether mapa Old Testament, mapa New Testament, yung attitude mo sa giving. Kaya nga, di ba, ang principle na binanggit ko dito, nung nagturo ako ng giving, huwag kang mabibigatan sa 10%, huwag kang malilimitahan sa 10%. Ang ano dun kasi, yung nga sisay ko, time-bound. Are we going to apply it, transplant it, o nagbigay sila ng 23%, bigay tayo 23%. Or we look for the principle, the timeless principle, generosity. Huwag kayong mabibigatan sa 10%, huwag kayong malilimitahan ng 10%, kasi kumbaga, it's a good thing. Hindi yung pagdating mag-Sunday, mag-iisip ka, ano kaya masaya akong ibigay? Di ba? Walang structure, walang discipline. 10% is a good start. It's a good way to start. Now, if you want to increase your giving, it's up to you. There are times I buy 2 copies of the same book. Kasi inisip ko, pag may pastor na pumunta sa office ko at alam ko na kulang sa resources, pipili ako ng libro, bibigay ko sa kanya. Ganun ang ibig sabihin no, yung field, hindi mo aanin sa dulo, di ba? Pag nag-harvest ka. So, kapatid, ganito, the debate on how much, percentage ba o ano, sa akin ito it's good to have a structure in giving.
Yan ang masasabi ko lang. Huwag kang malilimitahan sa 10%, huwag kang mabibigatan sa 10%. It's there in the Bible for a reason. Saka, yes, hindi kinuman sa New Testament, pero hindi rin pinagbawal sa New Testament. Ang sabi lang ng Bible, di ba, we talked about this, 1 Corinthians 16. Kaya pa nagturo ng giving, huwag lang babanggit ng verse. Tingnan niyo yung kabuang issue ng giving sa Bible. Sabi rito sa 1 Corinthians 16, on verse 2, on the first day of the week, let each one of you lay something aside. Okay, magtatabi na. Storing up as he may prosper, that there be no collections when I come. Maganda, systematic. Giving should be systematic. Set something aside. Giving should be proportionate as he may prosper. Diba kasi ang issue talaga, generosity. Now, I think yung debate as to how much, kung susundin pa tayo, I think it misses the whole point of the whole counsel of the Bible. What the Bible is teaching, whether Old and New Testament, Old or New Testament, is grace giving. Nagbigay lang ng structure sa Old Testament. For an example, na ganun pa pala dapat magplano talaga pa nagbibigay. Yung sa akin, malaking bagay sa akin yung gilid-gilid, wag mo na sasagarin. Create a margin. Create a margin. Na kung kaya na rin lang, magtabi-tabi ng konti para kung sakali may pangangailangan na iba, meron ka maibibigay. Hindi kailangan lang sagarin. You can give tithes from your heart. No? Ang issue is, generous ka ba? Maaari po kayong magpadala ng inyong mga katanungan sa Ang Katotohanang Nagpapalaya, one word lang po, Ang Katotohanang Nagpapalaya @gmail.com. Ang Katotohanang Nagpapalaya @gmail.com. Balik tayo sa ating pagtalakay. Inaakala ng mga palaban sa mga online theological discussions sa Facebook na katapangan ang kanilang ipinapakita sa kanilang pakikipag-usap. Subalit dahil sa nauuwi lang sa mainitang pagtatalo, lumalabas na kagaspangan, hindi katapangan, kagaspangan ang ipinapakita nilang pag-uugali. Kaso, kapag sila ay sinasaway, ikinakatwiran nila ang Titus chapter 1 verse 13. Basahin natin sa ang Biblia 1905 edition. Sawayin mong may kabagsikan sila upang mga pakagaling sa pananampalataya. Sawayin mong may kabagsikan sila. Sinasabi nila na pagsasaway lang na may kabagsikan ang kanilang ginagawa. Tama ba ang kanilang pagkakaintindi sa Titus chapter 1 verse 13? Hindi po. Tandaan natin na sinaunang Tagalog ang ginamit sa ang Biblia 1905 edition. Lumalabas na hindi kagaspangan ang ibig sabihin ng pagsaway ng may kabagsikan. Hindi kagaspangan ang kabagsikan. Ganito ang pagkakasalin sa Titus chapter 1 verse 13 sa ang Biblia 2001 edition. Mahigpit mo silang sawayin upang maging malakas sila sa pananampalataya. Mahigpit mo silang sawayin. Lumalabas na ang ibig sabihin ng pagsaway ng may kabagsikan ay pagsaway ng may kahigpitan. Ganito naman ang pagkakasalin sa Filipino Standard Version. Kaya't buong tapang mo silang sawayin upang maituwid sila sa pananampalataya. Ang pagsaway ng may katapangan, ang ibig sabihin ng pagsaway ng may kabagsikan. Hindi ito nangangahulugan ng pagsaway
ng may kagaspangan. Ayon kay John Stott sa Guard the Truth, the Message of 1 Timothy and Titus, mula sa The Bible Speaks Today Commentary Series, we note the positive purpose of all truly Christian rebuke. Paul's aim was not to humiliate them for being gullible, but to rescue them from error in order to establish them in the truth. Ang layunin sa pagtutuwid na iniuutos ni Apostol Pablo ay hindi pamamahiya, hindi public shaming. Ang layunin ng pagtutuwid ay para mapanumbalik sa pananampalataya ang sinasaway. Totoo na dapat mahigpit at may katapangan ang pagsuway. Subalit ganito ang paglilinaw ni Apostol Pablo sa 2 Timothy chapter 2 verses 24 to 26. Basahin natin sa ang Biblia 1905 edition. At ang alipin ng Panginoon ay hindi nararapat na makipagtalo, kundi maamo sa lahat, sapat na makapagturo, matiisin, na sawaying may kaamuan ang mga nagsisisalangsang. Baka sakaling sila'y pagkalooban ng Diyos ng pagsisisi sa ikaaalam ng katotohanan at sila'y makawala sa silo ng dyablo na bumihag sa kanila ayon sa kanyang kalooban. Pansinin natin ang mga salitang sawaying may kaamuan ang mga nagsisisalangsang. Kaya hindi maari na kagaspangan ang ibig sabihin ng pagsaway ng may kabagsikan. Kung ipipilit na tama lang maging magaspang sa pagsaway, ilalabas na sinasalungat ni Pablo ang kanyang sarili. Iba po ang kagaspangan sa kaamuan. Totoo na katapangan at kaigpitan ang ibig sabihin ng pagsaway na may kabagsikan. Subalit kahit na mahigpit ang pagsuway, dapat pa ring maging maamo ang pagsaway. Pwedeng magkasabay na matapang at maamo ang pagsaway. Ang sabi pa nga sa The Bible Knowledge Commentary, false teaching will always be divisive. But the Lord's servant should not be a fighter, but a promoter of unity. Basahin ko po ulit. False teaching will always be divisive, but the Lord's servant should not be a fighter, but a promoter of unity. Hindi kinakailangang palaban ang pagsaway. Ang kailangan lang may paninindigan ang pagsaway. Matapang at mahigpit, subalit maamo. Subalit gagamitin pa nilang palusot ang pagbanggit ni Pablo ng pangalan ng mga bulaang guro. Ayon sa 2 Timothy chapter 2 verses 16 to 18, babasahin ko sa Magandang Balita Biblia, iwasan mo ang mga usapang walang paggalang sa Diyos, sapagkat ang mga yan ang lalong naglalayo ng mga tao sa Diyos. Ang mga salita nila ay parang gangrena o tetano na kumakalat sa katawan. Kabilang sa mga nagturo ng ganito ay sina Himeneo at Fileto. Lumihis sila sa katotohanan at ginugulo nila ang pananampalataya ng iba sa pamamagitan ng pagtuturo na ang muling pagkabuhay ay naganap na. Binibigyang katwiran nila na dahil pinangalanan ni Pablo sina Himeneo at Fileto, ganun din daw ang dapat nating gawin sa ngayon. Totoo na ipinahayag ng apostol na dapat iwasan ang mga pinunong ito at ang kanilang mga katuruan. Subalit lumalabas na may proseso din
na sinunod si Pablo bago niya ito ginawa? Ayon sa 1 Timothy chapter 5 verses 19 to 20, huwag mong tatanggapin ang anumang paratang laban sa isang matandang pinuno ng iglesia kung walang patotoo ng 2 o 3 saksi. Pagsabihan mo sa harap ng lahat ang sino mang ayaw tumigil sa paggawa ng masama para matakot ang iba. Batay dito, masasabi natin na bago sila pinagsabihan ng harapan ng apostol, before he publicly identified them, lumalabas na may mga saksi na nagpatunay muna sa mga paratang laban sa kanila. Dagdag pa dito, ayon sa Titus chapter 3 verses 10 to 11, pagkatapos mong sawaying minsan o makalawa, iwasan mo na ang mga taong lumilika ng pagkakabahabahagi dahil alam mong ang mga ganyang tao ay masama at ang kanyang sariling mga kasalanan ang nagpapakilalang siya'y mali. Pagkatapos mong sawaying minsan o makalawa, iwasan mo na ang taong lumilika ng pagkakabahabahagi. Tandaan natin na ang utos ni Pablo, iwasan sina Himeneo at Fileto at ang kanilang mga katuruan. Dito sa Titus chapter 3 verses 10 to 11, makikita natin na kailangan muna ng pagsaway ng minsan o makalawa. At kung hindi makikinig sa pagsaway, saka lang sila iiwasan. Malamang na dumaan muna sila sa proseso ng pagkumpirma ng 2 o 3 saksi at ng pagsaway ng hanggang 2 beses bago ipinahayag ang pag-iwas sa kanila. At ang pagsaway na to ay pagkausap sa kanila muna. Ayon kay Stott, discipline was to be administered to such a person in 3 stages, beginning with 2 clear warnings. Warn a divisive person once and then warn him a second time. Only then, after that, if the offender remains unrepentant and refuses the opportunity of forgiveness and restoration, is he to be rejected. An offender is to be given successive opportunities to repent. Repudiation is to be the very last resort. Hindi biglaan o basta-basta ang ginawang paghatol ng apostol laban sa kanila. Mahigpit, matapang, maamo, at maingat. Marami pong salamat sa inyong pagsubaybay sa isa na namang mayamang pagtalakay dito sa Expositors Edition, where we preach the Word in all its simplicity, in all its practicality, in all its authority. Ako po si Pastor Eric Cortez, ang katotohanang nagpapalaya, katotohanang isinasagawa.